Paano ba ako pumasa ng medical at final interview ng PNP or PNPA? Dalawa din ito sa dapat mong ipasa bukod sa PNPA CAT at Neuro exam. Sa video na to, magbibigay ako ng tip both sa medical at interview. Pero bago yan, disclaimer muna tayo. Unahin natin ang medical. Hindi ko na i-discuss dito yung mga disqualified na illness na binigay ng PNPA dahil may video na akong ginawa about dyan. Maliban sa mga yon, wala na akong author sa lugar na mag-advise ng mga medical disqualification ng PNPA cadet admission dahil hindi naman ako affiliated medical doctor. Pag-uusapan lang natin dito ang mga proactive solutions at personal tip ko sa medical exam. Usually, pag na-find out na may sakit ka or disqualification, pero kaya naman igamot, i-comply mo lang ito sa medical. Isa sa example nito ay Almoranas. Naalala ko may classmate ako noon, kinumply niya lang, nagpa-opera siya. Nung naging successful ang operation, nakapasok siya. Pangalawa naman, kung may sakit ka na hindi curable o hindi nagagamot, ang PNPA ay hindi para sa'yo. Kasi alam naman natin, ang PNPA ay mahirap ang training. Mapupush talaga ang katawan mo sa limit. Kaya kung may sakit ka, lalabas ito at pwedeng disgrasya mo pa. Pagdating naman sa dental, kung hindi ka sigurado or inaakala mo na disqualified ka, ang pinakamagandang gawin mo ay humingi ka ng advice sa dentista kasi sila lang ang nakakalam. Usually naman sa dental, ang common lang naman dyan ay pagbunot ng ngipin, pagpalinis, at pasta. Sa experience ko, nagpatanggal ako ng wisdom tooth, nagpalinis ng ngipin, at nagpapasta. Possible din pala na ipakomply ka ng pustiso pag may kulang kang ngipin. Number 4 tip naman, kailangan mo talagang gumastos para sa medical exam. May video na ako about dito. Kung hindi mo pa napapanood, click mo yung link sa taas. Sinabi ko doon yung mga kinomply ko at ginastos ko, pati na rin yung mga kakilala ko naging cadet. Pero generally, libre lang ang medical exam ng PNPA. Punta naman tayo sa last part. Yan naman ay tip ko about final interview. So yan, isi-share ko sa inyo yung insights at mga naranasan ko sa mga yan. So yan, number 1 tip ko. Ano nga ba ang mga kadalasang tanong sa interview? Ang mga tanong ay usually related sa sarili mo, decision making, problem solving, expectations sa service, reasons for joining the service, future contributions, at marami pang iba. Possible din na personal ang tanong sa'yo. Depende kasi yan sa interviewee. At may mga follow-up question din. Usually, galing na din sa mga sinabi mo. At possible din na mga yung usual na tanong ay hindi maitanong sa'yo. So, depende talaga siya sa nagtatanong. Ano ba dapat ang gawin natin? So, dapat prepared ka. Dapat may mga sagot ka na sa mga common question na yan para kung sakaling may tanong sa'yo, alam mo na yung sasagot mo. Paano ka ba magiging prepared? Siyempre, kuha ka ng random questions about sa interview, makikita naman yan sa internet at practicein mo yun. Either patulong ka sa kapatid mo or sa kamag-anak mo, natatanungin ka, then sagutin mo para ma-practice mo yung sarili mo. Tulad ng number 2 tip ko, para maging confident ka or be confident. Iwasan mong kabahan ka na dadating sa point na may mental block ka. Huwag kang kainin ng kaba. Normal lang naman na kabahan ka, pero sana huwag dumating sa point na hindi ka na makakasagot. Kaya mahalaga nga, tulad ng sabi ko kanina, nakapaghanda ka at nakapag-practice. Kadalasan lang namang rason kung bakit nawawalang confidence ang tao kasi hindi niya alam yung sinasabi niya or wala siyang alam about sa tanong. Parang reporting lang yan or recitation. Di ba mas marami kang sinasabi at mas mabilis kang magsalita at mas confident ka pag napag-aralan mo yung subject na sinasabi mo or tinuturo mo or nire-recite mo. Pangatlo naman, presence of mind. Importante dapat naintindihan mo yung tanong. Kung naintindihan mo yung tanong, syempre makakapagsagot ka ng tama. Number 4 at last tip, be sincere and honest. Mahalata ng nag-interview kapag scripted lang or kasi nangalingan ang sinasabi mo. Pakatotoo ka lang at sabihin mo lang kung anong nasa damdamin mo. Dahil pag totoo ang sinasabi mo at galing sa loob mo, mas makakapag-express ka. Always speak from the heart and be truthful. Mas madaling mag-express ng sarili pag alam nating hindi gawa-gawa lang ang sinasabi natin. At imposible din maging sincere pag nagsisinungaling ka. Mas ma-appreciate ng mga nag-i-interview sa'yo kapag nakita nila na sincere ka at desidido sa pagpasok sa organization na gusto mo. So yun lang, sana marami kayong natutunan. Kung gusto mo malaman yung medical disqualifications na sinabi ko kanina, panoorin mo tong video na to. Maraming salamat!